What's up sa inyo mga tropa? Ngayon nga ay isi-share ko sa inyo kung ano yung mga materials na pwede nyong gamitin sa paggawa ng calling card. At sa mga materials na to, hindi lang calling card ang magagawa nyo. Pwede kayong gumawa ng mga hang tags, yung mga nilalagay sa mga clothing, at kahit ano pang mga tags na kung saan pwedeng gamitin. So dito sa video na to, no, wala muna tayong mga sample, wala muna tayong mga presyuhan, puro mga materials lang yung isi-share ko sa inyo. Isi-separate videos na lang natin yon, yung mga presyo, yung mga output, mga sample na product. So dito, simulan na muna natin. So kung unang-una, bago ka pa lang sa printing business, wala ka pa talagang alam, yung as in nagdi-DIY ka pa lang, kulang na kulang yung mga napapanood mo, at yung tipong hindi ka naniniwala sa mga napapanood mo dyan, eto yung masasabi ko sa inyo, no? Eto yung una ninyong mabibiling materials, etong QWAF na calling card. Kasi makikita mo talaga sa branding niya, QWAF calling card. So may isip mo, ayun na talaga yung panggawa ng calling card, kasi hindi mo pa alam. So napakaraming materials na pwedeng gamitin sa paggawa ng calling card. Pero yun nga, dahil wala kang alam, ito yung makikita mo na QWAF na calling card. At sinasabi ko sa inyo, medyo iwasan nyo na yung mga ganitong product dahil talagang masisira yung inyong mga printers. Bakit ko nasabi, no? Kung yung Epson printers ninyo ay yung mga model Epson 121, 120, 110, Epson 3210, Epson 5290, so sobrang kapal netong papel na to, etong materials na to para sa mga printers nyo na yan. Hindi niya maayos maipipid dun sa mga printer ninyo etong materials na to. Talagang masisira yung printers ninyo. Nandyan mapupudpud yung rubber roller. Yung rubber roller, no, ayan lang naman yung nagpipid ng mga papel. Yan yung dyan dumadaan yung papel para pumasok sa inyong mga printer. So kung napudpud na yung rubber na yun, papalitan mo siya. Pero ang pinakamasaklap pa sa paggamit ng ganitong QWAF na calling card ay yung matatamaan yung inyong mga printer head sa mga Epson printers ninyo. Kasi may mga technique na ginagawa yung mga ibang YouTuber, yung mga ibang nagbablog dyan, pero hindi nila sinasabi or binabanggit yung magiging outcome sa palagi nilang paggamit ng mga technique na ganon. Yung nandun yung mga padulas method, ginagamitan ng papel, tapos tinutupi yung mga dulo dito. So kapag ka tinutupi nyo yung mga dulo dito sa mga QWAF na calling card na ganitong papel na to, matatamaan yung inyong mga printer head, masisira yan, magagasgasan yan. So kung ako sa inyo, sa iba nyo na lang gamitin ng mga projects or kung saan pwede nyo gamitin projects etong QWAF na calling card na to, wag lang sa mga calling card na project. So hindi ko alam sa mga Canon na printer kung kayang-kayang ipid etong ganito kakapal, kasi kung makikita nyo dito sa isa nating ang camera, 250 GSM siya. Pero yung pagka 250 GSM niya, ibang-iba yung kapal netong materialis na to, no? Ako nga na Epson 805 na yung gamit ko, kayang-kaya niyang ipid yung makakapal, pero yung etong QWAF na calling card na to, talagang may point na sumusuko yung aking Epson 805. Halimbawa, nakapag-print na ako ng mga 20 or 30 or minsan kahit 10 pa lang, medyo nahihirapan na yung printer ko na Epson 805. Pero syempre, para magamit ko to, ang dami ko kasing nabili na ganito, 4, kasi nung nagsisimula ako, eto talaga yung nabili ko. So ngayon, eto na lang yung natitira. Eto yung ginagamit ko pa rin hanggang sa maubos na lang to. Pero minsan kapag ka naiinis talaga ako, ibang materials yung ginagamit ko. So eto, inuubos ko na lang to kasi nga dati na mali ako ng bili. So eto, medyo iwasan nyo to. Ayan. Although napakaganda niya, napakakapal. So mag-move forward na tayo sa mga iba ko pang materials na ginagamit na pang calling card or pang mga hang tags, kahit anong mga tags. So eto. So sa paggawa ng mga calling card, depende kasi kay client kung ano yung magugustuhan niya or kung ano yung trip niya. Kasi may mga client na gusto maninipis, gusto makakapal, gusto sobrang kapal. So halimbawa yung client ninyo ay gusto niya ay yung saktuhan lang na pagkanipis, hindi masyado makapal, hindi din ganon kanipis. Ito yung ginagamit ko sa kanya. Ako mapapansin nyo, no, ubus na yung aking photo paper na ganito. Ito nga pala ay QWAF photo paper double-sided glossy. So 160 GSM. So para sa akin, ito yung goods na pang calling card. Hindi siya makapal, hindi rin siya manipis,
para sa akin. Saktuhan lang yung pagkanipis niya bilang para sa isang calling card. So 160 GSM nga to. Kung gusto nyo mga mag-avail nito, ilalagay ko na lang lahat ng mga materialis na mapapanood nyo dito sa description. Nandyan yung mga link nyan at dyan din ako umu-order. At sinasabi ko sa inyo, wag na wag kayong magpapauto sa isang businessman na nagba-buy and sell dahil sobrang laki ng patong na ginagawa niya dyan. So magbalik na tayo, no? Etong double-sided na 160 GSM, laging ganito yung gusto ng customer ko. Pero sa ngayon medyo hindi na siya nagpapagawa ulit. Hindi ko alam kung nawalan na siya ng trabaho kasi parang nakikita ko dito sa lugar namin parang madalas na siyang nakatambay, no? So eto, napakaganda na ito, 160 GSM. So kung gusto niyo medyo kumapal-kapal pa to, syempre tatanungin niyo si client kung gusto niya na i-laminate. So i-share ko din kung ano yung gamit ko na pang-laminate later on sa video na to. So kung yung ipapakita ko sa inyo, may laman pa ata to, parang isang piraso. Hindi na kasi ako masyado nag-i-stock ngayon ng mga materyales. So ayan, ganyan lang siya kakapal. So pwede rin tong gamitin sa mga brochure. Pero ang madalas na gamit ko sa brochure ay yung 120 GSM lang. Tsaka sa mga kung ano-anong pang kiddie parties, ayun, no, 120 GSM yung gamit ko doon. Pero ito, pang calling card ko 160. So mas kakapal pa to kung gagamitan nyo ng laminating film na pang calling card lang. So mag next na tayo. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, hindi lahat ng customer ay gusto maninipis. So eto yung ginagamit ko na kapag gusto naman ni customer ay makapal. Pero yung tamang pagkakapal lang na safe sa ating mga printers. At sinasabi ko nga sa inyo dito sa mga videos natin, hindi ko kayo ipapahamak sa mga pachamba-chamba na content. Lahat to na experience ko, no? Kasi yung number 1 overpriced channel, napaka mahirap manood doon, talagang pachamba-chamba yung mga content, no? Neto talagang meron akong mga basihan, talagang legit mga experience natin dito. So makikita nyo dito 250 GSM din siya. So kagaya nung unang pinakita ko sa inyo na QWAF na calling card, makikita nyo nga doon 250 GSM din to. Pero ibang iba yung kapal netong QWAF na to kaysa dito. Kung ipapakita ko sa inyo, kuha tayo ng sample. So eto yung QWAF na double-sided glossy. Ganyan siya kakapal. Kung madidistinguish ninyo dito sa video natin sa GoPro, ayan yung pagkakapal niya. 250 GSM. At eto naman yung 250 GSM naman na QWAF na calling card. Kapag tinitiklop natin na ganyan, mararamdaman mo na talaga kahit papano yung mas lamang na kapal nito eh. Kung ikukumpara mo dito. Iba talaga yung pagkakapal nito, ewan ko ba dito sa 250 GSM na yan. Pero etong 250 GSM neto ni QWAF na double-sided, so aaminin ko naman sa inyo yung mga side effect na maaaring mangyari sa paggamit ninyo ng 250 GSM na QWAF na double-sided. May experience nyo naman dito sa printout ninyo, merong mga roller marks. Pero kapag medyo natuyo na yung ink, medyo umaayos naman, medyo nawawala yung pagkabakat ng roller marks. At isa pa, kung gagamit naman talaga kayo ng laminating film for calling card, mawawala naman ng silbi yung mga roller marks na yun, hindi na yun makikita. So eto, sobrang kapal talaga niya, hindi ikayang ipid to sa mga 3-2-10. Napipid to, pero gagamitan mo ng mga technique, yung tutupiin yung dulo or yung papadulasin gamit yung mga bond paper. So ayan, no, sana na-distinguish nyo yung pagkakapal netong QWAF na calling card versus dito sa double-sided glossy ni QWAF. Sobrang ganda talaga na itong double-sided na glossy na 250 GSM. So kaka-refill ko lang nito. Bumili ako ng isa kasi meron akong ongoing na customer. Inaantay ko na lang din yung payment niya dito. So ayan, ayun nga, gaya ng sinabi ko, hindi na ako nagtatambak ng mga sobrang dami. Ayan, 250 GSM. So yung 300 GSM, gumagana rin naman siya dun sa aking Epson 805. Pero syempre, gusto kong maging tumagal yung lifespan ng mga printers ko dito. Kaya nag-i-stick na lang ako sa 250 GSM. Syempre, kahit pa paano, may presyo pa rin yung pagpapalit ng rubber roller. So kung tatanungin nyo ako kung nakakasira din to ng printer, etong double-sided glossy, ang sasabihin ko lang sa inyo, talagang yung mga printer nyo, time to time, masisira talaga
talaga yan. So ang pinakaiingatan nyo lang dyan, yung inyong mga printer head na wag madagi ng inyong mga materials kagaya ng mga dulo-dulo. So kung makikita nyo, minsan sablay na yung dito, sablay na yung dito, or nakatupi, guntingin nyo na yung mga dulo na yun kasi ayun yung tatama sa inyong mga printer head. Yun yung pinakaiingatan nyo, yung printer head. Pero yung rubber roller, napakadali din naman yan palitan. So parang nasa 300 pesos lang ata yung rubber roller. Parang dati pagkakabili ko noon 150. Nung nirepair ko yung aking Epson 3110, nasa 150 ata yung pagkakabili ko doon. Ayun nga, sabi ko nga sa inyo, time to time mapupudpud talaga yung rubber roller nyo na kahit bond paper lang yung inyong pinipid. So ayan, naipakita ko na sa inyo yung 250 GSM na photo paper na panggamit natin sa hang tags, calling cards. At eto naman yung isa sa mga pinaka-paborito ko pagkadating sa calling card making or sa paggawa ng mga hang tags. Etong orange na vellum paper. Napaka gusto ko talaga na itong materials na to. Talagang nung nagsisimula ako, bago ko na-discover yung QWAF na double-sided, eto yung ipinalit ko dun sa QWAF na calling card. Eto, gumagana talaga to sa 3210, 5290. Maayos naman yung nagiging output niya. Kaya eto yung pinaka-paborito ko. Makapal din siya dahil 200 GSM siya at A4. Eto yung ginagamit ko dati na alternative. So kung napansin nyo, no, ang dami kong mga materials dito na panggawa ng calling card. Eto kasi yung basihan ko dyan. Kapag meron akong client, hinihingi ko kagad yung kanilang mga logos or yung kanilang mga design sa calling card. So kapag nag-down payment na sila sa akin, hindi ko inirerekta na gawin kung saan man yung trip ko dito. Nagsasample ako palagi ng output. Halimbawa, etong orange na to, nagsasample ako ng isang design niya dito, tapos isang design dun sa double-sided glossy. Ganun yung ginagawa ko, no? Kung saan napakaganda yung output, yun yung materials na ginagamit ko. Kasi may mga design na maganda dito sa vellum paper na to, itong vellum board na to. Merong ding design na dito lang maganda sa double-sided glossy. So, ganun yung ginagawa ko. So, depende sa inyo kung trip nyo din yung ginagawa ko. Kasi akin, mas gusto ko talaga na mas nasa-satisfied ko si customer, no? Kesa na sobrang mura nga ng singil mo or sobrang mahal pero ang pangit naman. Ako mas gusto ko na tamang presyo yung binibigay sa akin ni customer at talagang quality yung nakukuha niya. So, ayun lang. Medyo mahaba tong videos natin dahil ipapakita ko sa inyo lahat ng mga materials na ginagamit ko. So, dito, tapos na tayo sa mga materials na kung saan ipiprint. Ngayon, mag-move forward naman tayo sa gamit natin na laminating film. At na-share ko naman na sa inyo kung ano yung dahilan ko kung bakit meron akong glossy na double-sided at meron ako nung orange na vellum board. Talagang nagsasample-sample ako kung saan maganda. So, eto yung gamit ko dati na laminating film. Dati kasi hindi ko alam na meron na palang Yasen na calling card laminating film. Akala ko iTech at QWAF lang yung naglalaban dyan pagdating sa laminating film. Kaya eto yung ginagamit ko dati, smooth laminating film na pang calling card niya na iTech. Eto, sobrang ayos lang, pero kung i-rate ko to 1 to 5, siguro 2.5 kasi minsan talagang may time na napapangitan ako sa kanya kasi sobrang nipis niya. Kung makikita nyo, sana nadidistinguish dito sa ating GoPro. Eto, sobrang nipis na ito. Talagang ito yung tinatawag na onion skin kasi dati may vlogger na babae na pinapanood ko nung nag-aaral-aral pa ako ng printing. Ganito yung ginagamit niya. Nakalimutan ko kung QWAF yung gamit niya or basta parang iTech yon, pero may nabanggit nga siya na onion skin. Ayan, ito yung nakita ko. No, talagang onion skin ay naalala ko si Feel Good TV. Sobrang dami niya na ng subscribers. Pero parang ngayon napapansin ko, tumigil siguro siya sa mga printing business, no. Wala na siyang content tungkol sa mga printing business. Ewan ko kung anong nangyari sa kanya. Pero ayun, kay Feel Good TV ko nakita to yung laminating film na pang calling card na onion skin na which is na experience ko na pangit pala yung ganito. Yan yung sinasabi ko sa inyo, no. Hindi porket yung pinapanood nyo sobrang dami
maraming subscribers ay maganda na lahat nung mga bagay or yung mga ini-spit niya na mga information. Yun nga, kagaya nga sinabi ko, na-discover ko na ang pangit nito kasi lagi ako nagkakaroon ng mga error. Ayun no, kasi yung tipong konting gusot lang na ganyan, wala na, sayang na to, tapon na to, wala na yan. So ayun yung naging dahilan kung bakit naghanap ako ng magandang laminating film. So eto, medyo iwasan nyo tong iTech, talagang manipis, sobrang nipis na ito. Mababad trip ka kapag ka naglalaminate ka. So to the rescue na naman si Yasen, talagang parang all time favorite ko na to si Yasen. Nagandahan ako dito kay Yasen, talagang hindi siya ganun ka nipis, pero ang ganda rin ng output niya, parang same lang yung ipinapakita niya nung paggamit ko ng iTech. Hindi siya onion skin, pero talagang ang ganda. So ipapakita ko nga sa inyo. Sana nadidistinguish nyo sa GoPro natin. Ayan, Yasen, ang gamit ko dito glossy din. So kung kanina nakikita nyo, talagang sobrang nipis. Yung tipong konting kuyumus niya, konting ganyan nyo lang, nagkakaroon na agad ng mga marks ng pagkatupi-tupi. Eto kahit medyo ganyan-ganyanin mo, medyo maganda pa rin. Ang experience ko dito, yung texture niya kasi, para siyang yung pinaka-laminating film na ganito. Mga IDs, yung mga ganyan. So, ganito yung texture niya. Kung ano yung pinaka-texture nila dito sa mga pang-IDs nila na ganito, ganun din yung texture nung pang kanilang laminating sa calling card. Although, manipis nga lang talaga na GSM. Hindi ko alam kung ilang GSM to. Check natin dito. Parang walang nakalagay. Pero ganun nga yung texture nito, no? Hindi siya ganun ka onion skin. So, para sa akin, mas maganda to kesa dun sa mga onion skin eme. Ayun, no? Kasi nga dati talagang wala din akong alam. Ayun yung nagagamit ko, yung iTech nung nagsisimula pa lang ako. At paulit-ulit yung sasabihin sa inyo na hindi porket sobrang dami ng subscribers na pinapanood nyo ay tama na yung ini-spit nila na information. Mas maganda talaga na i-experience ninyo sa sarili ninyo kung ano yung pinakamaganda. Agaya nga nun, ginamit ko yung iTech. Matagal-tagal ko rin ginamit yon. Kasi hindi ako nakakakita ng na Yasen. Tas nung nag-research ako, meron pala Yasen. So ayun, tinry ko siya. Mas maganda siya. Ayun, kung nakikita nyo, nakailang kuyumus na tayo. Hindi siya nagkakaroon ng mga tupi-tupi. Tsaka maganda siya kapag ka nilalaminate. Although medyo kailangan mas mainit ng konti yung inyong laminating machine, kasi dun sa iTech, dapat dun parang mga 80 lang yung init ng inyong laminating machine. Ito parang kailangan niya mga 110 para mas maganda talaga yung pagka-laminate niya. So meron din tong dalawang category, merong glossy, merong matte. So kasi yung mga customer ko laging glossy yung mga gusto nila, kaya ito yung laging meron stock ako dito. So napakatagal naman maubos nito eh. Parang 100 pieces ata siya or 50 sheets kung hindi ako nagkamali. 100 sheets pala. So nakita nyo na kung ano yung gamit ko na papel, nakita nyo na yung gamit ko na laminating film. So eto yung isa kong ginagamit din kasi sa mga customer natin, no, gusto nila minsan rounded yung edge or sharp yung edge. Eto, ginagamit ko to kapag iilang piraso lang yung pinapagawa sa akin, ginagamitan ko nito pang round ng edge. Ayan. Kung nagsisimula ka pa lang, pwede to. Kung wala ka pa nung die cutter. So kung hindi nyo alam kung ano yung binabanggit ko na round yung edge, sharp yung edge, eto, meron na akong sample dito. Ito yung ibig kong sabihin na rounded yung edge kasi iba yung presyo nito at iba rin yung presyo nung matulis yung pinakakantuhan niya. So kung konti lang yung pinapagawa ni customer tapos yung sukat nung calling card niya ay iba, hindi standard, ito yung ginagamit ko pang round ng cut ng pinaka-edge niya. Pero kung standard naman yung design ni customer, ito yung ginagamit ko na pang-cut. Ito yung tinatawag na die cutter. Ayan. So ilalagay ko na lang sa description yung link neto. Medyo may kamahalan siya, parang mga around 1,500 kung hindi ako nagkakamali. Ilalagay mo lang dito yung inyong mga calling card, tapos makakat na siya. Ito yung pinakasukat niya, ayan o. So syempre iba yung presyo ng back to back, iba yung presyo ng harap lang. Next topic na natin yon, no? So ngayon yung mga materials nga lang na gamit ko sa paggawa ng mga calling card. So dito makikita nyo naman yung sliding cutter. Ginagamit ko din to sa paggawa ng calling card. Pero minsan ang ginagamit kong
cutter ay yung gunting-gunting na lang din. Tapos ayun nga, ginagamitan ko siya ng die cutter. Pero kung ayaw ni customer na naka-round yung corner, eto yung ginagamit ko. Ayan, slide lang na pangkat na ganyan. So napakaganda din talaga nito. At kung nasa printing business ka talaga, hindi ka mag-i-stick sa isang pirasong cutter na to. Mapapabili ka talaga ng mapapabili ng iba't ibang klaseng cutter, kagaya netong isa pa. So eto yung sinasabi ko sa inyo na isa ko pang cutter, yung deli cutter. Napakaganda din nito. Nasa description yung link kung gusto nyo mga mag-avail ng mga products na to. At yung mga ibinibigay ko sa inyo na link, dyan din ako bumibili. So kung ayaw nga ni customer na rounded yung yung edge niya at iba yung sukat ng kanyang calling card, yung customize yung size niya, hindi standard, dito ko kinakat. Sobrang ganda na ito. So nasa inyo kung gugunting-guntingin nyo na lang or gagamitan nyo ng cutter na mga ganito, no? Nasa sa inyo. Pero mas maganda na mag-invest talaga kayo sa inyong mga printing shop. Dumili kayo lang ng mga suggested retail price talaga ng pang mga printing business materials. So ano pa ba? So far wala na akong ibang ginagamit ng mga materials bukod dyan sa mga ipinakita ko sa inyo. Yung iba kasi gumagamit pa ng sticker sa paggawa ng calling card kasi hindi nila kaya mag back to back print ng calling card, no? So ayun yung pinaka-aralin nyo, talagang trial and error sa paggawa ng back to back print kagaya nito. So pagdating naman sa presyo, next topic natin, at pagdating sa mga output, kung anong ink yung pwedeng gamitin sa calling card, kung pigment ink, kung dye ink, in next video na lang natin yan para hindi na masyadong humaba pa. So ngayon natutunan nyo na kung ano yung mga materials na pwedeng pang calling card, pang hang tags. So kung meron pa kayong mga ibang materials na ginagamit sa paggawa ng calling card, ay ilagay nyo na lang dyan sa comment section, no? Comment nyo na lang dyan para ma-share din natin sa mga iba pang mga tropa natin dyan somewhere in the internet. At bago tayo magtapos, shoutout muna dito kay Night Tinker. Sabi niya dito, tama boss, delikado yung coif calling card na yan. Diyos ko po, mas okay pa yung Elite or Bright na vellum board na 220 GSM kung hindi naman maarte ang customer, kasi minsan gusto ng customer sobrang kapal. Ayun nga yung sinasabi ko sa inyo, no? Nakadepende kasi talaga kay customer. So ayan, shoutout ulit sa'yo Night Tinker. Dito na natin tatapusin yung vlogs natin. Sana natuto kayo at malaman nyo yung mga right materials na gagamitin nyo pang calling card. Kasi dati nung nagsisimula ako, hindi ko rin to alam legit. So iwasan nyo lang na makakabili kayo sa businessman na buy and sell, na overprice magbenta dahil inuutulang kayo nyan. Bye-bye. Purchase your tracks today. Chill lang,